Magandang araw mga kaibigan, welcome sa Drin Success Fuel Channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang aklat na tiyak na makakatulong sa ating lahat sa ating pinansyal na paglalakbay. Ito ay ang Rich Dads Increase Your Financial IQ ni Robert Kiyosaki. Kung ikaw ay nagtataka kung bakit tila nagtatrabaho ka ng mas mabuti, ngunit ang iyong pera ay tila mabilis na nawawala, narito ang mga kaalaman na makakatulong sa iyo. Simulan natin sa isang simpleng tanong. Ano nga ba ang financial IQ? Ayon kay Kiyosaki, hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng malaking kita. Mahalaga ring malaman kung paano natin pamamahalaan, protektahan, at gamitin ang ating pera ng mas epektibo. Sa kanyang aklat, ikinuwento ni Kiyosaki ang kanyang sariling karanasan sa buhay kung saan ipinakita niya ang pagkakaiba sa pananaw ng kanyang rich dad at poor dad. Ang kanyang rich dad, na isang matagumpay na negosyante, ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng financial education. Sa kabilang banda, ang kanyang poor dad, na may magandang education ngunit nagtatrabaho sa isang traditional na trabaho, ay patuloy na nakakaranas ng mga pinansyal na problema. Ngayon, ano nga ba ang mga pangunahing bahagi ng financial IQ na dapat nating pagtuunan ng pansin? Una, ang pagtaas ng kita. Dito, tinatalakay ni Kiyosaki ang iba't ibang paraan kung paano natin maaring palakihin ang ating kita mula sa mga pamumuhunan hanggang sa mga negosyo. Pangalawa, ang proteksyon ng ating pera. Mahalaga ang pag-alam kung paano natin mapapangalagaan ang ating kayamanan mula sa mga buwis, demanda, at iba pang panganib. Pangatlo, budgeting o pagbabudget. Dito, tinutukoy ang kahalagahan ng pamamahala ng ating mga gastusin at ang pagtiyak na tayo ay namumuhay sa loob ng ating mga kakayahan habang tinatamasa pa rin ang buhay. Pang-apat, leveraging o paggamit ng utang at pera ng ibang tao upang palaguin ang ating kayamanan. At panghuli, ang pagpapabuti ng ating kaalaman sa pinansya. Dapat tayong patuloy na matuto at maging updated sa mga usaping pinansyal. Habang binabasa ang aklat, napansin ko ang maraming halimbawa at kwento na ginamit ni Kiyosaki upang ipaliwanag ang kanyang mga ideya. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang nagbibigay ng inspirasyon, kundi nagbibigay din ng konkretong halimbawa kung paano natin maaring i-apply ang mga prinsipyo sa ating sariling buhay. Ngunit, paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating kayamanan mula sa mga tinatawag na financial predators? Para sa akin, napaka-relevant ng talakayang ito. Ang mga financial predators ay parang mga pating sa karagatan, laging nag-aabang ng pagkakataon na makuha ang ating pinaghirapang pera. Isa sa mga pangunahing predators ay ang mga bureaucrats o ang mga tax collectors. Sila ang mga taong kumukuha ng bahagi ng ating kita sa pamamagitan ng mga buwis. Mayroon ding mga bankers na, sa halip na protektahan ang ating pera, ay kumikita mula sa mga hidden fees at mataas na interest rates. At huwag kalimutan ang mga brokers na may mga commission mula sa ating mga transaksyon. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga uri ng financial predators na dapat nating bantayan. Kaya't mahalaga na maging mapanuri tayo at alamin ang lahat ng mga bayarin na kasama ng ating mga investments. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa panganib. Kailangan din nating matutunan ang tamang paraan ng pagbabudget. Ang mga mayayaman ay may ibang diskarte sa pagbabudget kumpara sa karamihan sa atin. Sa halip na unahin ang mga bayarin at obligasyon, inuuna nila ang kanilang mga ipon at investments. Itinuturing nila ang pagbuo ng kayamanan bilang isang pangunahing pangangailangan. Kaya kung gusto mong umunlad sa iyong pinansyal na buhay, subukan mong i-prioritize ang iyong savings at investments bago ang mga ibang gastos. At habang tayo ay naglalakbay sa ating pinansyal na landas, mahalaga rin na tingnan ang mga hamon bilang mga pagkakataon. Kapag tayo ay nahaharap sa mga problema sa budget o utang, huwag tayong matakot. Sa halip, gamitin natin ang mga hamon na ito upang maging mas malikhain at mas resourceful. Halimbawa, kung nahihirapan kang magbayad ng utang, bakit hindi mo subukan ang pagkuha ng side hustle o negosyong makakatulong sa iyong kita? Ang susi sa tagumpay sa larangan ng pananalapi ay hindi lamang nakasalalay sa kung magkano ang ating kinikita, kundi sa kung paano natin ito pinamamahalaan at pinapalago. Ang mga estratehiyang ito ay hindi madaling sundan,
Ngunit sa tamang kaalaman at disiplina, tiyak na makakamit natin ang ating mga pinansyal na layunin. Sa pagtatapos, ang pangunahing mensahe ng Rich Dads Increase Your Financial IQ ay ang pagpapalawak ng ating kaalaman sa pananalapi. Maging mapanuri sa mga financial predators, gamitin ang mga estratehiya ng mga mayayaman at patuloy na mag-aral at mag-update ng kaalaman. Sa ganitong paraan, mas madali nating manavigate ang mundo ng pera at makamit ang tagumpay na ating minimithi. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kaalaman sa pinansya. Hanggang sa muli, mga kaibigan!